Welcome sa ating Homiletics 101, the art of making sermon and delivering a sermon. So, tinignan natin, tapos na tayo sa what is preaching. Tinakil natin yan sa lesson 1. What is preaching versus teaching. So, tapos na din tayo doon sa, usog lang natin, ano? So, tapos na rin tayo doon sa part 1 or part A ng ating ingredients to effective preaching. At unang-una nating pinag-aralan dyan is yung paano tayo dapat kumuha ng isang mensahe. No? Sa pagkuha ng mensahe, ay hindi dapat natin tinitingnan in a one verse lang. So dapat, para hindi tayo magkamali ng ating interpretation, dapat nagsisimula tayo sa kung ano yung pinaka-umpisang verse down doon sa pinaka-key verse mo and then the following verse. So, ibig sabihin, anything na bibigay nating sermon, dapat tinitignan natin ang buo. Kasi minsan, yung explanation ng sermon ay nasa naunang verse at mga nasa susunod ng mga verses. Sometimes, magpapalit ka ng chapter or ibang books para lang tignan yung mga supporting verses mo. Now, when it comes to giving a sermon, no, dapat may clarity ang iyong mensahe. Nakafocus ka dapat sa iyong pinag-aaralan. Huwag kang pupunta sa ibang topic na naman. Kasi ang mangyayari niyan, hindi na maintindihan ng audience mo or nakikinig sa iyo kung ano talaga yung tinatopic mo. So much better na ang kinukuha natin na topic is yung specific lang. Sa susunod pag-aaralan natin yung iba't ibang klase ng mga pagtatopic. Okay? So, dito muna tayo sa paggawa ng sermon. And then, we also have this biblical foundation. So, hindi pwedeng title lang, but wala kang key verse. So, dapat meron kang key verse. Bakit ka nagkaroon ng title? Saan mo kinuha yung title mo? Dapat nakukuha yan doon sa iyong key verse. Now, we also have this spiritual relevance. When we say spiritual relevance, i-connect natin. Ano yung connection ng mga nangyari in the Old Testament or in the New Testament or in the older church or the elder church sa panahon natin ngayon. So, ibig sabihin, lahat ng mga pinag-aaralan noong unang panahon, may relasyon yan sa panahon natin ngayon. Kaya i-relate natin. And know your audience as well. So, hindi pwedeng hindi natin kilala yung audience natin. Mas maganda itanong natin kay Pastor anong klaseng spiritual na kalagayan ang mga taong makikinig sa iyo. No? Halimbawa, kung lahat ng mga invited is LGBT, so magkaroon ka ng mensahe dyan na about LGBT, pero hindi naman to the point na sila ay i-condemn. No? Kailangan yung sermon mo is ano pa din, related pa rin sa LGBT, but in a sense na yung hindi masyadong mabigat, hindi masyadong condemning. Kasi mga unbeliever pa yan. Okay, so ano pa? Illustration and stories. So maglagay ka rin ng mga illustration and stories. Mas maganda kung ang stories mo ay tumatakbo lang within 2 to 3 minutes or 2 to 5 minutes. 5 minutes is the maximum na ng pagkukwento ng stories. Mas maganda nga kung personal stories mo yon kasi personal testimonies ng buhay mo yon. Now, kung magre-relate ka man ng ibang stories sa iyong sermon, make it sure na story ito sa loob ng Bible, mas maganda. No? Kasi iyan ay talagang pinag-aralan na at meron niyang spiritual na relevance doon sa iyong topic. Kaysa naman yung topic ng ibang tao, lalabas na chismis na lang ang mangyayari. Okay? And also, dependence on the Holy Spirit. Mag-depend ka. Wag dahil andyan na yung topic mo, naka-ready na yung sermon topic mo, babasahin mo na lang. Wag ganun. Kasi, mas maganda na mag-depend ka kung ano yung sinasabi ng Holy Spirit sa iyo. But make it sure na yun yung sinabi ng Holy Spirit. Kasi kung ililigaw mo lang yung tao mo dahil sa sarili mong kaisipan or opinion, eh wala ring mangyayari, no? Kaya kinakailangan yung pakikinig natin during our sermon, preaching, eh nakikinig pa rin tayo sa sinasabi ng Holy Spirit. Okay? Now,
call to response, tignan natin ano yung mga live application, tignan natin kung paano magre-respond yung tao dyan, ano? So, mas maganda laging may live application. And lastly is the structure and the flow of the sermon. Ayan ang pag-aaralan natin for today. So, ano nga ba ang structure ng sermon? We have looked at the major types of sermon and the preparation of them. In this lesson, we will examine the overall structure of a sermon regardless of type. So may iba't iba kasing type of sermon. Pero pag-aaralan natin yan sa mga susunod na panahon. We will also look at the other elements that are used in a sermon. Now, we have here the basic structure of a sermon. This is only a basic, okay? So, meron kasing ibang mga teachings, no? Na marami silang nilalagay sa sermon. Pero ito, sinasabi ko sa inyo, is only the basic one. Okay, let's start with letter A. There should be a title and a text of scripture reading. So, sa iyong sermon, maglalagay ka muna, okay? Here is the outline. Etong pinag-aaralan natin is outline of the sermon, structure, struktura. Ano yung pagkakasunod-sunod. So, you have the title first, and then you have the key verse or the text kung saan mo kinuha yung iyong title. So, a title should not be too long. So, hindi pwedeng dalawang sentences ang title. Siguro enough na yung mga hanggang 5 words na maximum. Sometimes kasi may mga title na 2 words nga lang eh. Grace of God. So, dalawa lang yon, no? O, dagdagan mo na, the grace of God. 3 na. Diba? So, depende yan kung ano ang title mo, but make it shorter. Huwag yung masyadong mahaba na title. It is traditional to begin sermon in this manner. So, traditionally, nagsisimula ang sermon outline with a title. Text shows the scriptural basis of your sermon. As I said earlier, ang key verse is the foundational basis ng iyong title. Bakit ka nag-come up ng ganyan title? Kasi kinuha ko ito sa ganitong verse. Okay? And keep it to a reasonable size passage if possible. So, siguro mga announce the passage 2 or 3 times and give it to find it if you are not using a slide presentation. So, for example, ang kinuha mo is Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. So, enough na yung 2 verses. Kasi pagka marami ng verses, tatama rin ng makinig. Umpisa pa lang ng sermon mo, tatama rin ng makinig sa'yo ang tao. So, mas maganda na hanggang 2 verses or 3 verses pwede na siguro. Pinaka-maximum na yung 3 verses. Pero yung kabuuan ng buong chapter, babasahin mo at the beginning, hindi maganda. Kaya nga normally, sa mga sermon topic, isang verse or 2 verse, 3 verse, marami na yon. Okay? Tapos, mag-aano na lang sila, depende sa mga pointers. So, pagka sa pointers na, doon napapasok yung isa-isahin mo yung mga verses. Pwede yun. Okay? Now, kasunod niyan is yung introduction na tinatawag natin. So, introduction is to introduce the subject of the sermon. Ano ba yung subject ng sermon mo? Ano ba yung pag-uusapan niyo sa araw na to? Parang summary siya, pero hindi totally summary. Parang, halimbawa, ang topic mo is about love. Mga kapatid, ngayon po ang ating Panginoon ay punong-puno ng pag-ibig sa atin at nais niya na matuto tayo, na magkaroon po tayo ng pag-ibig sa ating mga buhay. Narito po ang 3 puntos na pag-aaralan natin, paano natin matututunan ang pag-ibig na kagaya ng ginawa ni Jesus Christ. Pwedeng ganon, or pwedeng sa introduction mo mag-joke ka para mag-catch mo muna yung attention ng iyong mga manunood or makikinig. So, either magbigay ka ng maikling video presentation, or mag-joke ka, or magkwento ka ng maikli lang, no? Hanggang 1 minute or 2 minutes is enough. At sa introduction po, normally, ang introduction is tumatakbo lang yan ng hanggang 5 to 8 minutes. That is the maximum na 8 minutes. Pagka sumobra ka na doon, nag 10 minutes ka na, mabuboring na ang tao sa pakikinig sa'yo kasi introduction ka pa lang.
Tapos sasabihin mo, no, i-announce mo habang nagsisermon ka, nasa introduction pa lang po tayo mga kapatid. So, introduction pa lang, ganun ka nakahaba mag-sermon, no? So, ibig sabihin, yung mga susunod na pointers mo, ang haba-haba na rin, di ba? So, sa introduction, maikli lang. Just enough na ma-introduce mo yung topic mo and lay the foundation for the topics to be covered. Okay? So, sabi ko nga sa inyo, bago mag-end yung introduction nyo, kinakailangan mailagay nyo na ilang puntos lang ba ang pag-aaralan nyo sa araw na yon, kung dalawa, tatlo. Pinaka-maximum po normally is tatlo na puntos. Pero kung hahabaan nyo pa doon, make it sure na bawat presentation mo ng per points is maikli lang din ang iyong pagpe-present nito. Or else, makakaboring na yan. Kasi tatakbo na yan. Halimbawa, sabihin na natin ang kada puntos, tatakbo ng 10 minutes. So, 10 minutes, kung tatlo yan, 30 minutes na. May introduction ka pa na 5 minutes or 8 minutes, pinaka-maximum. Di pumalo ka na ng 38 minutes. Meron ka pang conclusion. No? May mga pahabol ka pang mga kwento. So, ibig sabihin, either tatakbo ka ng 1 oras doon sa pagsisermon mo. Kaya hindi maganda na mahaba yung sermon topic. Okay? Next, puntahan natin yung sermon body. So, sa sermon body, it is the largest portion of the sermon. Kasi bakit? Sa body kasi, pag-uusapan na ninyo yung pointers mo, sub-pointers, at saka yung supporting verses, and life application. So, ang dami na ninyong pag-uusapan sa loob ng sermon body. So, this is mainly where the sermon types apply. Best to divide among a few major points, 3 as minimum and 4 as the maximum. So, typically, ang sermon topic is naglalaro lang yan sa 3 to 4. 4 is the maximum. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, kung magta-topic kayo, 10 minutes per pointers nyo, tatakbo na yan ng 30 minutes. Doon pa lang sa pointers. Paano kung meron ka pang sub-point? Diba? So, ang haba-haba na ng sermon. Mabuti sana kung during your sermon preaching, still, nadadala mo pa rin yung tao doon sa pakikinig sa iyo. Pero kung paano kung ang haba nga ng sermon mo, tapos mabagal pa ang pacing ng pagsasalita mo, tapos nabubulog-bulog ka pa, di lalong hindi na siya magandang pakinggan. Amen. Okay, so puntahan natin yung make sure that your body of the sermon is systematically arranged. When we say systematically arranged, puntos by puntos, kailangan transition mo siya sa pangalawang puntos kung ano yung tinatakbo ng iyong kabuuan ng iyong chapter na kinuha. Halimbawa, kung kumuha ka sa Romans chapter 6, so yung buong chapter 6, tingnan mo, huwag naman yung buo, kukunin mo talaga as in. Tingnan mo din. Kasi sa Bible kasi, meron niyang hinati-hati na no? May mga title na rin yan. Halimbawa, ang kasalanan at ang dulot netong kaparusahan. Yun yung title doon. At ang sakop na verse neto ay magmula verse 6 hanggang verse 15. So doon ka lang kukuha, no, ng iyong mga puntos or mga sub-pointers. Make it sure na yung sub-pointers nyo, may key supporting verses yan. Kasi baka mamaya wala kayong pang-suporta na verse, talo tayo dyan, no? Masisilipan tayo ng tao. Saan mo kinuha yan? Especially kung ang nakikinig sa'yo is aral din sa theology. So, masasabihan ka nila na, saan mo pinagkukuha yan? Wala ka namang Bible verse na pang-suporta dyan. Okay? So, kaya kailangan maghinay-hinay tayo sa paggagawa ng sermon topic. Kasi pwedeng mailigaw natin ang tao or pwedeng magkamali tayo ng mga inilalagay natin na topic. Kaya titingnan mo, basahing maigi. Kung hindi naman na relevant doon sa title mo at sa keywords mo, huwag mo nang kunin siya bilang puntos. Pero kung relevant naman at may connection doon sa iyong topic, sermon topic, isama mo yun bilang iyong puntos. Okay? And then sa conclusion. So, what is in the conclusion? It brings everything preached to a point. Ibig sabihin, yung summary ng iyong topic ay makakover ng iyong conclusion. Summary po, puntos by puntos. Okay? Pero wag mo nang uulitin kung ano yung mga sinabi mo na during your conclusion.
Kailangan puntos by puntos pa din, pero maikli na lang. 1 to 2 sentences na lang yung sasabihin mo per puntos na pinaka-main point ng iyong pointers. Okay? So, halimbawa, napag-aralan po natin. Kasi normally, ganito po sa conclusion. Ano? So, ayan po mga kapatid. At bago po tayo magtapos, balikan lang po natin yung ating pinag-aralan. At ito po, unang puntos, blah, 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 etc., etc. At sinabi dito, blah, 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 blah. Number 2, yung pangalawa pong puntos natin ay ito po, la, 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 la. And then, para sa aking palagay, ganito po ang ating pinag-aralan. Okay? So, ganun po yun. Next is review topics covered. So, na-review mo na. Tapos na. Sinabi ko na rin kung paano nyo gagawin. And then, make a final appeal on the major application. So, mga kapatid, pag-aralan po natin na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi masusukat. Ang pag-ibig ng Diyos ay nangyari po sa panahon na hindi tayo karapat-dapat. So, sa atin pong palagay, mga kapatid, paano po kaya natin ito dadalhin, no, sa mga tao ngayon na alam na natin na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi makayang sukatin? Maari po ba natin itong sino pa po ba sa pamilya natin ang hindi pa po nalalaman ang pag-ibig ng Diyos? Ipakilala po ng Diyos. So, yun po yung final application or appeal. Or, halimbawa, kung forgiveness naman ang topic mo, mga kapatid, sino pa po ba dito sa atin hanggang ngayon meron pang hindi napapatawad? So, patawarin na po natin. Taas po natin sila sa panalangin ngayong oras na ito at hilingin natin sa ating Panginoon ang pagpapatawad sa kanila. I-release po natin ang pagpapatawad. So, ganun po yung final appeal on the sermon. And then, ending with a tremendous illustration is effective. So, pwede rin naman na ang conclusion mo is may illustration ka. Alam niyo ba, mga kapatid, noong pong panahon na ako po ay hindi pa o wala pang pagkilala sa Diyos. Ako po dati ay ganito ang pagkatao ko. Hindi po talaga ako marunong magpatawad sapagkat ako po ay isang biktima din ng pananakit ng isang o at nais ko magpatawad na noong panahon na yun. So, konting kwento, sabi ko nga sa inyo, konting kwento lang ng yung life testimony, anong ginawa ng Diyos sa buhay mo. Paano mo nagawa na magpatawad? Okay? So, and lastly, this is the time where application is critical and invitation to altar call is necessary. Okay, so ngayon, gagawa tayo ng okay, meron pa pala dito additional elements is the supporting scriptures. No? So, it is good idea to add authority of the scriptures to your major point. Should the congregation turn the passage? Yes, they should. If it is an unfamiliar passage, yes, they should. Lalo na kung hindi nila alam yung ganung passage. Mas maganda nga, kaya nga ang ginagawa natin sa virtual, di ba? May mga slides tayong pinapakita. Para na sa ganun, nakikita nila din kung ano yung nilalaman ng passage na yun. And then, sa bawat subpointers mo, there is illustration as well and alliteration. So, alliteration means words starting with the same letter or sound. Like for example, so, paano po tayo mag-pray? A, for adoration. C, for confession. T, for thanksgiving. S, for supplication. Okay, so pwedeng ganon yung, yung topic, ano? So, depende kasi yan. Next ay movement and gestures. So, dapat meron ka rin nito, no? Na sa pag-aaral or pagbibigay ng sermon, yung mga gestures mo. Bawa yung, ang Diyos, no? Yung, talagang tatanggapin kami ba ng gano'n? O mga kapatid, no? Pero mo, say ganito, mga kapatid, ikaw ba? No? Kasi sa ganung paraan, hindi ka lang nakatayo sa stage na all throughout ng iyong sermon. No? Kasi nakakaboring po yung all throughout ng sermon mo, nasa stage ka lang nakatayo at buklat ka lang ng buklat ng iyong Bible. So, minsan, aalis ka din sa stage, minsan lalakad ka din, minsan magbibigay ka rin ng hand gesture, pagtango, pagtitig sa tao, no? Yung babaguhin mo yung itsura ng mukha mo,
no? Or tatawa ka kung nagkukwento ka ng masaya or nagjo-joke ka. So, depende. Okay? And there should be jokes. Minsan, kailangan po ito. Pero not all throughout ng iyong mensahe, especially kung ang topic mo is repentance. Huwag ka magjo-joke dyan. No? Kasi hindi biro-biro ang repentance na sermon topic. Mag-joke ka man is yung hindi masyado na candid. Okay? When we say candid, is yung below the belt. So, may mga jokes kasi na simpleng jokes lang. No? Diba, may sinabi ka, tapos dinagdagan mo yun ng pananalita. Okay, so yan lang po. And to summarize, preaching is quite different than any other form of speech. It presses for a decision and action based on truth. It may include other elements such as teaching or motivation, but in the end, it brings the hearer to the point of decision. There may be different goals in preaching, but the result is technically the same. Bring people to action. So what is your goal pag ikaw ay nag-preaching? Dalhin ang tao doon sa action ng iyong sermon topic. So kung walang life application, mahihirapan tayo dyan. Nadalhin ang tao para isapamuhay yung iyong sermon. So mas maganda sana kung napafollow up nyo sila. Pero kung ikaw ay invited guest speaker, hindi mo na mapapollow up sila. Pero kung ikaw yung resident pastor, alam mo dapat kung paano i-follow up. O mga kapatid, so naging topic natin ng Sunday is about forgiveness. At meron po kayong mga dinulog ng mga kamag-anak ninyo or sino man na hindi pa ninyo pinatawad. Kumusta po? Ano po ang nangyari sa inyo? Follow up. Maganda po nagpa-follow up tayo. Kasi para maging buhay yung sermon sa kanila. This may be in bringing the lost to accept Christ as Savior, inspiring workers to faithfulness, strengthening a believer walk by application of principles, or any other action. In the end, there should be action. Sermons are not just to fill time, they are to accomplish things and its purpose, and that is to make the hearer a disciple of God, who will stick to willingness to transform their life into Christ-like image and commit their lives to serving God and the church. God has chosen us to work in this day through preaching, not through angels or miracles. And that is true. Ginagamit niya tayo ng mga tagapaghayag ng mga topic or mga salita ng Diyos. Hindi niya gagamitin na ang angels kasi we are all God's ambassador. His messenger of his words. As ambassador, we are called not only to be equipped and to deliver the sermon based on how, felt, or what kind of emotion God has through our message. We have the Bible as the foundation, and we have the Holy Spirit to guide and empower us. We are to take the message of the gospel to the lost and to strengthen the brethren. We do both through preaching. So our goal is to bring people to Christ and also to make our brethren or lahat ng mga membro na lumalim sila sa kanilang faith. So kung yung goal as a preacher na ganyan hindi natin nagagawa para sa tao, nawawalan ng kasaysayan or kabuluhan ang pagiging preacher natin. Remember, we are ambassador. We are the one who represent God as a preacher or a pastor na nagbibigay ng sermon. So kung hindi natin na-hit yung goal ng Lord para sa atin, kasi ginagamit niya tayo as a preacher. So kung hindi natin na-hit yung ganung goal, nawawalang kabuluhan. Kung sa bawat pagpipreaching mo, ito yung nagbibigay ng paglayo ng tao sa Diyos, mas magtanong ka. Pero kung sa preaching mo, ito yung nagbibigay lalo na magsipag yung tao, mas maganda. Kaya nga mga kapatid, may malaki kinalaman tayo na mga namamahala sa ating mga GC. Paano natin sila pinapalo up after the preaching topic? Kasi importante po yan. Nagpa-follow up tayo sa kanila. Kaya tayong mga pastor, sa bawat GC ninyo, kung tinatabangan na ang mga tao ninyo, may malaking kinalaman po dyan yung hindi natin pag-follow up sa kanila after the preaching. Kasi tayo po, ang goal natin is
ilapit ang Diyos at lumalim sila sa kanilang faith. Tanungin nyo, nanood nga ba talaga o hindi? Kasi kapag once na nanood talaga, lalalim sa faith, magtatagal talaga sa Lord. Pero kapag hindi yan nanood, asahan mo, pasulpot hindi yan sa loob ng church. Kasi ganyan po ang ugali ng mga taong hindi nakikinig ng salita ng Lord. Hindi pinuput into action. Kaya nga sabi ng Bible, di ba? Patay ang pananampalataya na walang action. So, kinakailangan na pakinggan kasi ang faith, paano nagkakaroon ng faith ang tao? Sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. So, kung hindi sila makikinig, wala silang magiging malalim na faith sa Lord. Now, paano pa mapuput into, paano pa sila lalalim sa kanilang faith? They have to put it in action. Hindi pwedeng faith lang. Yes, napakinggan ko tapos na. And, no. Kinakailangan i-put nila into action lahat ng napapagod. Okay? So, yan lamang po yung ating lesson for today on how to create a sermon. At mamaya sa GC, bibigyan ko po kayo ng pag-aaralan ninyo, ano-ano ang magiging topic ninyo, and you have to submit at to me. So, isubmit niya sa akin. May Google form akong ipapadala sa inyo. Nandoon yung keywords. Pero kayo ang magbibigay ng topic, ng pointers, sub-pointers, supporting verses, conclusion, introduction, etc. Okay? So, yan lamang po and God bless us. So, patayin ko na po ito. Tap ko lang.